morning po sa inyong lahat. Hallelujah. So gising po tayong lahat sa umagang ito. Hallelujah. Pagkitingnan nga po yung katabi nyo, baka nakatulog na. Inuunahan ko na po kayo. Hallelujah. Mabiyaya po ang Panginoon. Amen. Na sa bawat araw, sa bawat pagkakataon, tayo po ay pinoproteksyonan niya. No? Sa mga kay Paulo, we praise God na may high pressure po sa bandang norte. Pag po may bagyo, ang ipag-pray po natin high pressure. Ang kalaban po ng bagyo is high pressure. Kapag po may high pressure, may hirapan po ang bagyo sa kanyang direksyon. It's either pag dumikit po ang high pressure sa bagyo, magda-downgrade po siya. Bababa po siya. Ibig sabihin, hihina po siya. Kaso nga lang po, yung high pressure naman, kalaban ng mga eroplano. Ayaw naman ng mga eroplano ang high pressure kasi naapektuhan naman po sila sa taas. Para lang po mabigyan po tayo ng idea kung ano po yung mga high pressure and low pressure. Sa barko po kasi meron kaming instrument doon na nagbabasa ng barometer. So alam po namin kapag nasa 900 na yung barometer, medyo maalon na. Pero pag nasa 1,000 pa siya, nasa mataas pa, more than 1,000 yung barometer, medyo okay pa kami. Hallelujah. Pero alam niyo po, sa totoo lang kapag may bagyo, marami po naboborn again. Hallelujah. Ibig sabihin po, naboborn again. Ibig sabihin po yung, kasi po minsan kapag medyo nangangalgal, parang naalala ko pag may bagyo sa barko, talagang marami na born again kasi baka last days na. But take note, sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po yan sa date, no? Kasi sabi nila, ngayon daw eh. Ngayon daw ulit darating. No? Ang mahalaga po, handa po tayo sa lahat ng oras. Natutulog man po tayo, visito'y handa po tayo na makita ang ating Panginoon. Handa po tayo humarap sa ating Panginoon. Hallelujah. Ito naman po yung dahilan kung bakit po tayo nandirito. Amen. Dahilan para po patuloy ang ating pananampalataya na kumilos at mapagpala po ang Panginoon sa ating buhay. So, bagong serya po tayo, bagong topic po tayo this October. By the way, Merry Christmas po sa inyong lahat. Ilang araw na lang po, Pasko na. Hallelujah. So, ang serya po natin, topic po natin for October is the importance of living in purity. No, yung tayo po ay patuloy na mamuhay sa kabanalan, maging sa kalinisan na pinagkaloob na sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Nowadays po, talagang napaka-importante na po ito kasi ang demonyo po, very subtle kung umatake. Ang demonyo para ma-persuade ka niya sa mali, bibigyan niya ng konting katotohanan, pero, yung katotohanan, bibigyan niya ng konting mali. Parang ganito. Okay na yan. Sa Panginoon, di po okay na yan. Okay yan. Or, sinasabi natin, tama na yan. Pag sinabing tama na yan, nasa 90% lang yan eh. Sa Panginoon, gusto niya, tama yan. Okay? Hindi yung tama na yan. Kasi ang gusto ng Panginoon is 100%. All nothing lang po yan eh. All nothing. All sa ating Panginoon or nothing. Ganun lang po yan. So kung tayo po ay lumalakad ayon sa nais ng Panginoon, naisin po natin na ang mga bagay na ginagawa natin ay dulot ng kabutihan at kabanalan ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Kaya nga po sabi ng Romans 13:14, let us clothe ourselves with the presence of the Lord Jesus Christ. Let us clothe ourselves with the presence of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, from every day, no? Sa lahat naman na po araw, nakadamit po tayo, no? Hallelujah. Yun po yung bagay. Kumbaga, kung lalabas po tayo, kailangan natin to. Kung matutulog po tayo, kailangan natin ito. Kung tayo tatayo, kailangan po natin ito. So sa lahat ng oras at pagkakataon, naisin po natin ang presensya ng Panginoon sa buhay po natin. Hallelujah. Kaya nga po ang unang topic po natin for this first Sunday of the month, purity is God's calling to His children.
Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Patuloy kaming dumadalangin, O Diyos, nagpapakumbaba sa inyong harapan dahil sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin, O Diyos. Lord, pinagpapala mo kami, hindi para maging mayabang. Pinagpapala mo kami upang magpatuloy kaming magpasakop sa iyo, Panginoon. At pinoproteksyonan mo kami, Panginoon, hindi dahil kami mga special na tao, kundi, Lord, pinoproteksyonan mo kami dahil nais mo na ang kalwalatian may mahayag sa buhay namin. Makita mo, Panginoon, ang kumpletong pagpapala sa inyong mga anak at sa lahat ng pagkakataon, O Diyos, ikaw ang aasahan namin. Lord, hindi ang ngaman, hindi ang katalinuhan, hindi kung anong meron kami, Panginoon, kundi ikaw na aming Panginoon ang nais naming makamtan sa buhay namin. At sa lahat ng pagkakataon, O Diyos, bilang anak mo, patuloy kaming mapagpala kayo sa aming buhay. Bilang anak niyo, Panginoon, patuloy kaming sumunod sa nais mo. At sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, ikaw ang presensya mo, ang inaasam namin. Continue to be with us, Lord, maging sa namin discussion. Allow us, Lord, to enjoy your presence. Open our hearts of understanding as we pray. Be with us, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Hallelujah. No, sabi ko nga kanina, ang kaaway ay medyo dahan-dahanin kanyan eh. No? Sino po dito yung nag-enjoy na ang linis ng kanilang banyo? Kapag po merong isang maliit na katuldik lang yan na dumi, may sasabihin, konti pa lang eh. Okay? Hindi pa medyo kukuskusin kasi konti pa lang eh. Kapag medyo dumadami na, at kapag marami na, dun ka na mahihirapan maglinis. So the same thing with us. No, hindi ganon kadali, hindi ganon kaganap, no, ang gagawin ng kaaway sa iyo, dahan-dahanin kanyan. Pero sa mga dahan-dahan na ginagawa at inaalaw mo, hinayaan mo ang tendency pagdating ng pagkakataon as ma-realize mo na marami na pala yung mga bagay na yan, kaya na mahihirapan ka na para humingi ng tawad at magpalinis sa ating Panginoon. But take note, huwag po nating sasamantalin ito. 1 John 1:9. He's faithful and just to forgive our sins if we confess. Pero hindi po yan sinasamantala. No, parang yung narinig namin, may kwento po, bago daw po siya mag-preach, magko-confess ng kasalanan niya. Praise God, wala po sa Calvary Temple nito. Pagdating ng Lunes, sasamantalahin na naman ulit yung mga bagay na gusto ng laman. Pagdating ng Sabado, luluhod ulit sa ating Panginoon. Pagdating Lunes, okay na naman. Tutuloy na naman yung mga bagay na yan. And praise God, wala po dito sa Calvary Temple. And praise God, wala din po dito sa ating church. Parang yung iba hindi makasigaw eh. Parang hindi makalipad. No, parang ata ako yun. Hallelujah. Ang purity po, ito po, bago po tayo para mapag-aralan po natin ano yung pinag-uusapan natin, purity. Sabi po ng Bible Dictionary, purity is defined as being free from sin, moral corruption, and defilement. It covers spiritual, moral, and ethical aspects, indicating a life that is pleasing to God and reflects His holiness. Ito po yung purity, ito yung kalinisan, ito yung kabanalan. So, other word niyan is cleanness, pureness, uprightness, righteousness, blameless, spotless, virtue, or integrity. Para madali pong maintindihan, kalinisan, kadalisayan, kabanalan, at kawastuhan. Ito yung nais ng Panginoon sa bawat isa. Kaya nga po dumating siya dito sa lupa para po itama ang pagsambat pagpuri sa Kanya. At para din po itama yung relasyon na kailangan taglayin natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga tinuro po tayo mag-pray ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Matthew 6, this is how you should pray. Our Father. Take note, the Creator of heaven and earth, calling Him as our Father. So, the Lord wants relationships. And He wants commitment as well. He wants loyalty as well. Sino po dito yung may asawa at gustong-gusto na kumaliwang bahay ang kanyang asawa? Anyway, Pastor, 6 na araw naman siya sa akin. Isang araw lang naman ng... Sino dito yung gustong-gusto? Yung sabi ko nga kagabi,
Kung leap year ngayon. Kung leap year kayo. Kailan ba yung leap year? Puro right year tayo, no? Madalang lang yung leap year. Okay. Yung pag leap year, di ba, 366 days. Dadagdagan ng isa. Sino dito? By the way, katabi mo ba asawa mo? Kung hindi mo katabi yan, medyo parang nag-away kayo kanina pag-alis nyo sa bahay. Ano? Okay. Dahil sobrang ng isa, sasabihin mo sa misis mo, mahal. Tinawag mo pa siya na mahal, no? Mahal. Pwede ba yung isang araw na sobra sa taong ito, ilalagi ko sa ex-girlfriend ko? Misis, payag ka. Of course. Obvious po ang answer, di ba? Pwede. Ginigising ko lang po kayo. Baka ano. Pero bato-bato sa langit, ang tamaan ay magbago na. Hallelujah. So kung tayo po, ayaw natin. Ayaw din ng Panginoon yan. Amen. So nasa 1 Thessalonians po tayo. Okay? Ito po ay pinasulat ng Panginoon kay Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Okay, verse 1, as for other matters, brothers and sisters, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Take note, si Pablo nangaral po sa Thessalonica for 3 weeks. 3 weeks pero nakapag-put up po ng church o nakapag-put up ng grupo ng mananampalataya. Okay, for about 3 weeks. Praise God, meron naman po dito 3 months. Yung iba, 3 years. Yung iba, 3 decades. Pero parang walang nagbago. Ito, 3 weeks. Pero sabi ni Pablo, kino-commend niya na they are living right now as in pleasing the Lord. Na yung kanilang buhay ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. So magpatuloy. Okay? Dumami pa. Okay. For you know what instruction we gave you by the authority of the Lord Jesus Christ. So hindi po sila nagkwento lang. Hindi po sila basta nangaral. Sinasabi ni Pablo, yung mga pangangaral niya ginawa for about 3 weeks, ito'y galing sa ating Panginoon. Ito'y salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, kayong mga nandirito, kapag po nakita nyo yan, and I believe wala na po kayong dalang Bible, cellphone na lang, di po ba? Kasi nakikita ko, may dala kayong cellphone kasi pinipicturean nyo ako. Ay, hindi pala, yung sa likod. Okay. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Yung iba nagno-note. Akala ko talaga yung mga nagno-note talagang seryosong nakikinig eh. Ngayon, pag tinanong mo, Pastor, inaantok lang po ako, kaya medyo nagsusulat ako. Nung isa po, meron akong nakatabi. Yung Bible niya, puro green ang guhit. Yung stabilo, yung marker, high, hindi ba low? Kasi nakababa eh. Okay. Puro green. So, tinanong ko siya, sabi ko, ano pong dahilan at puro green po yung sulat ng Bible nyo? Kasi parang puro green na lang eh. Parang galit siya sa kulay green. Tapos sabi niya, Pastor, sa totoo lang, naantok ako eh. O, pampagising pala. Ngayon, kapag may nakita akong gumaganon, alam ko na. Hallelujah. Pero wala tayong marker ngayon. Kasi nandito na eh. Okay? Siguro yung nagpipicture na lang. Pampagising. Hallelujah. Sa lahat po nanantok, sumigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Ay bakit po? Honest lang po sila kasi po nasa church. Okay, it's Sunday today. Hallelujah. Pero wag mo kayo matulog, ha? Kasi tatagalan ko. Hallelujah. Kaya, in verse sabi niya, for we know the instruction we give to you by the authority of the Lord Jesus Christ. Kung babasahin po natin yung chapter 3 ng 1 Thessalonians, kinokomment ni Pablo yung pagiging blameless nila. Okay? Ibig sabihin, nag-grow na po sila. Okay.
It is God's will that you should be sanctified. Ito na. Audio okay na. Yun sabi ko, hindi okay yung okay na. Okay? So sinasabi ni Pablo sa kanila, yes, ang dami niyang ginagawa, pero may kulang sa inyo. Hallelujah. You should be sanctified. Pag sinabing sanctified, you have to be separate or to be separated. Humiwalay para ikaw ay magnining, let your light shine before men, at upang magamit ka ng Panginoon sa iba. Kaya ito po yung reason ng sanctified. This is to live in holiness. Sanctified meaning to give your life fully to the Lord. Okay? That you should avoid sexual immorality. Okay? Ito medyo common po sa mga Thessalonica dahil sa pagre-research ko po, they have 4 gods. Of course, Josh Josan. Siguro, meron pang 5 na Josh Josan, yung extra Diyos. Extra Okay. No, si Heracles, si Apollo, si Zeus, si Dionysus o Dionysus, mga sexual immorals. Mga Diyos-Diyosan po nila, pero mga womanizers. Si Zeus, nakikipagrelasyon sa babae at lalaki. Kaya it's common for them na i-practice ito kasi ito yung mga Diyos-Diyosan nila. And actually, they have one goddess na kapag nandun ka, you have this freedom to enjoy sex. Meron silang Diyos-Diyosan. Kapag punta ka doon sa lugar, sa shrine ng kanyang Diyos-Diyosan na yan, you can indulge sex. Kaya nga, kinokorek na ni Pablo. Kasi nandun pa rin yung kanilang kaisipan na yung bagay na to ay kailangan nilang ma-enjoy. Pero nais ng Panginoon na maging malinis tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po, kinokorek na ni Pablo dahil may nakakarating po na yung mga na-share nyo. They still practicing sexual immorality. Pag sinabing sexual immorality, this is sex outside marriage. Actually, sex is a gift by God, but inside marriage. So, sex outside marriage, they are called sexual immorality. No? Hindi lang babae-lalaki yan. It's sexual immorality din yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. As long as hindi po kayo kasal, kung kayo po ay ninilis na ng Panginoon, you need to abstain sex. Can I hear hallelujah? Praise the Lord. At isa lang po yung asawa natin, di po ba? Alam ko naman, wala na po dito. No? Kasi mga nandito, tinatama na po yung relasyon nila. Marami na po ang kinasal na itinama na po yung kanila relasyon. And their testimonies, patuloy silang pinagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Dahil po sila lumakad na ayon sa nais ng Panginoon. Meron nga po akong nagiging kwento. Actually po, may kaya sila. Mayaman. No? Ilan po yung mga apartments nila? Ang ganda po ng business nila. They have 3 kids. Kinorek po nila yung kanilang pagsasama. Alam niyo, nung kinorek po nila yung pagsasama nila, medyo, siyempre, siguro nahihiya po sila. Ginawa lang sa function hall. 11 lang po kami sa function hall. Pero dahil seryoso po sila sa relasyon nila sa Diyos, maging sa relasyon nila sa bawat isa, wala pong lumabas sa function hall na hindi pinawisan ng mata. Hallelujah. Member pa rin po natin sila hanggang ngayon. Hallelujah! Parang natulog na lahat. Okay? And verse 4 said, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. No, sa ating Panginoon. Okay? We need to control ourselves. Kasi nga po, we are still living in this area, in this earth. At ang mundong ito, maraming mga kamunduhan. Kasi nga, mundo eh.
Okay? Maraming kabuktutan. And we need to guard and control ourselves. Okay? To become holy and honorable. In verse 5, not in passionate lust, like pagans who do not know God. Okay? Yung walang Diyos, natural po yan. Kasi nga po, wala silang kinikilala at wala silang basihan ng kabanalan at kalinisan. Kadalisayan o kawastuhan. Wala po silang basis. Pero tayo, meron po tayong basis. Na ayaw ng Panginoon, yung mga bagay na hindi kailangan, hindi dapat. Sa Panginoon, walang nakatago. No? Sabi ko nga, nung ako ay nagbabarko pa, bakit nga po yung mga lalaki mahilig sa madilim at kumikutip na ilaw? Tapos sa loob, kulay red. Sino yung nakapasok dyan? Kagabi. Na pagpasok mo, magaganda raw yung gumaganda raw yung babae. Kasi po, sa dilim po kasi nag-work si Satan eh. Kaya nga po yung mga bagay na madilim, huwag niyo napasukan. Hallelujah. Dito na lang po, maliwanag po dito. Pagsisisihan niyo po, sa totoo lang, kayo po mga nakakanig ngayon sa akin, tapos gumawa pa kayo, you did not control yourselves. Pag nag-pray po kayo, may kurot. Kapag nag-pray kayo, sigurado short. You will not actually experience the presence of God. Pero kung kayo ay patuloy na lumalakad ayon sa nais ng Panginoon, kapag nag-pray kayo, ang sarap. Yung iba nga nakakapag-pray for 8 hours eh. Amen? Nagpipray sa gabi, nakatulog, paggising, hallelujah, in Jesus' name. Haba. O yan. Okay. In verse 6, and this matter, no one should wrong or take advantage of a brother or sister. The Lord will punish all those who commit such sins, as we told you and warned you before. So, walang makakaligtas. Yung bagay na sinasabi mong walang nakakita, ang Diyos kita niya lahat. Kahit yung chewing gum na nilagay mo sa ilalim ng upuan na yan. Kasi sabi nung nagbabarnis sa atin, Pastor, ang dami pong chewing gum sa ilalim ng upuan. Ay, wag mong gagalawin, wag mong kukunin, wag mong kukunin, wag mong aalisin. Babalikan niya next Sunday. Siguro yung iba nakalimutan na, kaya nanigas na. Okay? Sana po, wag po tayong mag-iwan ng chewing gum. No, sa baba. Hallelujah. Hallelujah. So, nakikita po lahat ng Panginoon yan. In verse 7, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. Ibig sabihin, hindi po tayo tinawag ng Panginoon na magkaroon ng relasyon sa Kanya para ma-enjoy natin yung mga kamunduhan. Okay? To be impure, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being but God, every God, the very God who gives you His Holy Spirit. So yung mga bagay na ating pag-uusapan, hindi po sa akin galing ito. Hindi po kayo sinisermonan dahil gusto lang namin. Hindi po ginawa itong message na to through Pastor Manny, no, ginamit ng Panginoon, para lang ma-inject namin ito at ma-persuade namin kayo. No, this is God's word. This is God's instructions. Amen. So kung ayaw mo makinig, matulog ka na. Pero if you want na ma-correct ang buhay mo, listen. Amen. So to live a pure, holy, godly life, pag-usapan po natin, o sanctified life, pag-usapan po natin. So we are called to live in purity because purity is a character that pleases God. Yung kalinisan, ito talaga yung nais ng Panginoon na magkaroon ng buhay natin. Sino po yung nag-enjoy na marumi yung kanyang anak? Anak, kadidilo ko pa nandun kaya may sipon mo, tunay na mag-empis ki. Hallelujah. Alam niyo yung mga nagyabangan na yung sipunin at saka yung may kurikong. Alam yung kurikong? Nagyabangan sila. Sabi na, sige, sabi niya, huwag kang kakamot for 30 minutes. Okay, challenge. Sabi naman na may kurikong, huwag kang sisingot for 30 minutes. Okay, so nagpustahan.
For 30 minutes. Sabi nung may Korean, hindi na matagalan eh. Sabi niya, ay may kukwento lang ako. Yung lolo ko, sundalo. Ang dami niyang medalya. Dito. Okay? Lahat sinabitan na ng medalya dyan. Ay, wala ka sa tatay ko. Siya yung marinig yung tatay niya? Yung tatay ko, sabi niya, sa lahat ang nakikita, no? Kapag umasinta siya ng ibon, kasi marunong manira doon tatay ko eh. Yung ibon, kahit maliit na, kahit malayo, pag inihit niyang gano'n, yan. Pag pumihit na siya, yan, uulit-ulitin pa niya yan. Ay. Hallelujah. Sino yung nag-enjoy? Hallelujah. Of course, gusto po natin yung malinis, di po ba? Nais po natin na mag-rent ng isang resort. Ay, by the way, meron po tayong membro na mayroong villa, resort. Kung gusto niyo pong mag-rent, sabihin niyo lang po. Dadagdagan ko. Okay? Of course, sino po yung gusto na marumi ang mga bagay na nakakasama niya? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Ang linis niyan. Sa labas. Pero purity is a character that pleases God. Character. Hindi lang po itong mga bagay na panglabas. Okay? It's a character. Ibig sabihin, ito po yung nasa loob. Ito po yung mga bagay na taglay natin sa loob. So, our only goal is to please God in this life and in the eternal life to come. Tayo po, kaya po tayo nandirito, kaya mga po, binibigyan tayo ng pagkakataon, hindi pa tayo kinuha ng Panginoon nung tayo na-born again, hindi pa tayo kinuha kanina. Nagising ka pa. So, dahilan ng kanyang pagbangon, hindi kape. Dahilan ng inyong pagbangon ay para mapurihan at mag-glorify ang Panginoon sa buhay po natin. Amen. Hindi po yan kape, hindi po yan pandesal. Kaya ka nga ginising ng Panginoon, di po ba may commercial? Kanino ka gumigising? Tama ba kanino? Para kanino? Okay. Para kanino ka gumigising? So, ang daming dahilan. Pero tayo po gumigising to glorify God. Okay, this is our goal in this life, na tayo po ay magamit at mapurihan ng Panginoon sa buhay po natin. In 2 Corinthians 5:9, sabi ng ERV, this is easy to read version. Our only goal is always please the Lord. Okay? Our only goal, wala nang iba. Only, pag sinabing only, isa lang. Kaya pag sinabi mong, ikaw lang, ang only love ko, isa lang yan. Amen. Hindi ka doling. Walang Kristiyanong doling. Okay? Cross-eyed, yung dalawa po nakikita. Tingnan mo, yung normal na yan, ganun nyo. Kundi dalawa ay makikita nyo. Hallelujah! Aba, parang ayaw nyo Kapag sinabing only, isa lang po yan. Amen? Kaya nga po binigyan tayo ng focus ng Panginoon mga tao po, nakafocus, hindi po katulad ng kabayo. Ang kabayo po, bilateral po ang kanilang mata. Hindi po nila may focus sa isa, kaya nga kailangan po ng takip para po ma-force yung kabayo tumingin sa harapan. Kasi po, pag walang takip yan, yung kabayo, kahit hindi independent sila sa bawat isa. Hindi katulad natin. Hallelujah. Amen? Okay? Sabi po ng, balikan po natin 1 Thessalonians to support this verse. Brothers and sisters, now I have some others to tell you. We taught you how to live in a way that please God, that will please God. And you are living that way. Now we encourage you in the Lord to live the way more and more. So pagpatuloy. Okay? Because ito yung magandang karakter na nais ng Panginoon. At actually, ang Kristiyanong pamumuhay, hindi yan one step lang. It's a lifelong process. No? Hindi po yan yung na-born again ka na, tama na yan. No. Na-born again ka na, yun po yung starting point nyo to glorify God. Nung naintindihan nyo na ang pag-ibig ng Diyos, ang dahilan kung bakit siya dumating dito sa lupa, yun na yung turning point nyo. Hindi na kayo babalik sa dati. Amen.
Dahil ang gusto natin, dinidesire natin is to glorify God sa buhay po natin. Tama po ba? So, hindi lang po yan single step, kundi a lifelong walk sa Panginoon. Alam niyo po ang Panginoon, He loves to be with us as we walk on earth. Just like Enoch. For more than 300 years, he walked with God. At dahil na-enjoy na ng Panginoon din si Enoch, sabi, Enoch, huwag ka nang umuwi, uwi ka na lang sa bahay ko. Hallelujah. Alam niyo dahilan kung bakit po nagkakainlaban ng bawat isa? Tingnan mo, katabi mo yung asawa mo. Pag di mo katabi yan, sabihin mo, next Sunday ha, pag si Pastor Ron ng speaker, tabihan mo ko. Okay? Layo pa sa totoo lang, kaya po nagkakaroon ng malalim na pag-iibigan ang mag-asawa because they cleave together. Because they live together. Hallelujah. Hallelujah. Doon po lumalalim ang pag-ibig sa patuloy na pagkikipag-ugnayan. Amen? Yung iba malungkot na, Pastor, kaya kaunselan niya po kami. Amen? Lahat po ng Kristiyano masaya sa tahanan. Dahil wala po silang tinatago. Maging yung bagong sweldo ni Mister, hindi niya tinatago. Hallelujah. But konti ang Nais ng Panginoon, malinis po tayo. No? Kailangan po natin, whenever we worship God, whenever we pray, wala po tayong tinatago. Hallelujah. At kapag all out po tayo, all out din po ang Panginoon sa atin. Amen? So, if living in purity pleases God, tingnan po, in Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Pag sinabing impossible, hindi yan difficult. Hindi yan mahirap. Imposible talaga. So, without faith, kung wala kang pananampalataya, kung ang buhay mo hindi sumusunod sa ating Panginoon, hindi nagbabago sa karakter katulad ng karakter ng ating Panginoon, we cannot please God. Okay? It's impossible not to please God without faith. Faith is to believe and to trust God. So as we trust and as we believe God sa Kanyang salita, patuloy tayong nagbabago sa buhay po natin. So without faith, it's impossible. Kaya if living in faith pleases God, faith in God leads to living in purity. So kung may pananampalataya ka, it's your goal to please the Lord in your life. Amen. So sabi po ng Hebrews 10:38, and my righteous ones, these are those obedient. Ito yung mga sumusunod. Will live by faith, but I will take no pleasure in anyone who turns away. Yung mga bumabaliktad, yung mga bumabalik, hindi according sa salita ng Panginoon, hindi nag-glorify ang Diyos. Kaya nga po, tayo po ipasulong ng pasulong, hindi pabalik ng pabalik. Amen. Hindi rin po tayo stagnant, na dumating na tayo doon sa level na to, okay na yan. Walang okay po sa ating Panginoon. Growing po ang faith. Nagpapatuloy pong humakbang sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Pag sinabing turn away, ito po yung mga hindi nagpatuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Ito po yung mga tumalikod. Hallelujah. Sa pangalawa, we are called to live in purity because purity is a will of God for His children. Nais po ng Panginoon yan. Yan po yung kalooban ng Panginoon na tayo po ay maging malinis, dalisay, puro sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. No? So kung ang Panginoon, He loves the character na may pure or may purity, maging sa mga anak ng Diyos, nais din ng Panginoon na taglayin natin because this is God's will for us, na magpatuloy sa kalinisan because God is holy. Binanal na rin po tayo ng Panginoon, kaya nga we enjoy the presence of God. Tingnan niyo po, whenever you pray with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength, we can really experience the presence of God.
Hallelujah. Pero kapag may compromise, isang hallelujah lang yan, isang praise the Lord lang yan, tulog na. Kapag may tinatago, hindi makakadagal sa panalangin yan. Pag may tinatago, magpipray na lang ng pagkain, hindi pa makapag-pray. Hallelujah. Ba't ayaw niyo maniwala? Hallelujah. It's God's will for His children. Sabi po ng 1 Thessalonians, patuloy po natin. It is God's will that you should be sanctified, always sanctified, that you should avoid sexual immorality. Si Satan po, ito yung gagawin niya. He will encourage you to have sex before marriage. Kaya nga may lingwahe na try muna natin, baka hindi naman mag-work eh. Sama muna tayo for ilang taon. Pero pag nag-connect, okay, kasal na. Pero tandaan mo, ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sex outside marriage or before marriage dahil pinagsasamantalahan yung kahinaan ng isa. Ito yung mga para lang makakuha yung emosyon. Ito, kung talagang mahal mo ko, pumayag ka na. Kung ikaw yung sinabihan ng boyfriend mo na ganyan, ikaw na babae, sabihin mo sa kanya, kung talagang mahal mo ko, pakasalan mo muna ako. Ay, puro adult pala yung nandirito, walang kabataan. Hallelujah! No? Kasi po, ang demonyo gagawin niya, i-enjoy mo na, ba't mo pa i-delay? Di ba binigay ng Diyos yan? Binigay ng Diyos yung pagtatalik inside marriage. It's a gift actually. Pero wag po nating hayaan na magpatuloy lang tayo doon dahil ang gusto ng Panginoon, maging sa mga lahat ng bagay na gagawin natin, ang Diyos na naluluwalhati. Hindi yung indulge ka ng indulge. No, isipin mo rin kung paano mag-glorify ang Panginoon sa mga bagay na yan. Amen. Hallelujah. Ngayon, ang demonyo gagawin niya, ba't mo pa i-delay? Pwede na yan. Okay na yan. Ang tanda-tanda mo na. No, yung iba, 40 ka na nga eh. Pero ito, kapatid, kapag sumunod ka sa ating Panginoon, with all your heart, pagpapalay ng Panginoon ang pagsasama niya. Dahil ang pag-aasawa at ang relasyon, yes, nandyan ang bigayan, pero walang utakan. Hallelujah! Ang demonyo sasabihin niya, sige, enjoy mo na yan. Outside marriage. At dinidiscourage niya yung sex inside marriage. Kaya nga, yung iba may number 2, may number 3. Alam mo kung ano ratio ng lalaki ngayon? Sasabihin pa ng demonyo, alam mo ba kung ano ratio ng lalaki ngayon sa babae? 1:9. Isa lang yung sa'yo, meron ka pang 8. Hallelujah. Sabi ko nga kagabi, sabi nila kapag seaman ka raw, you have girls in every port. Sabi ko, hindi totoo. Dahil nung ako'y nagbarko, uso na po yung age. Hindi dahil uso na age, no? Kung hindi uso yung age, indulge mo. No. Born again na po ako nung sumakay ako ng barko. Praise God. Hallelujah. Ba't hindi kayo nanino? Who? Alam niyo po, yung barko, di po ba yung barko... Ay, by the way, anong kinakatakot ng barko sa dagat? Ano? Hindi alon, lubog. Kaya nga natatakot sila sa alon, baka lumubog ang barko. Submarine, anong kinakatakot? Lutang. Tingnan niyo po, yung submarine at barko, paras lang po yan. Hindi po dapat sila pasukan ng tubig. Yung barko, kahit maliit na butas lang, kailangan takpan, kailangan kumpunuhin, kailangan gawin.
Kapag hinayaan yung maliit na butas na yan, lulubog din ang barko. The same thing sa submarine. Kapag may maliit na butas, hinayaan yung butas niyan, hindi na aahon ang submarine. Mamamatay ang lahat na nasa loob. That is the same thing with us. Nandito tayo sa mundong ito, but not to enjoy the last of this world. Yes, nandito po tayo, pero hindi po tayo para dito, para sa langit po tayo. Kaya nga, we need to live in accordance with the cleanness and purity of our Lord. Hallelujah. Otherwise, kapag pinabayaan mo yan, mahihirapan ka na. Kaya, as early as now, as early as possible, tigilan mo na yan, kapatid. May panahon pa. Amen. In verse 4 said, each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Pag sinabing holy, ito yung nais ng Panginoon. Honorable, ito yung may integrity. Yung kinalulugdan. Hallelujah. Not in passionate lust like the pagans who do not know God. No, hindi katulad ng mga pagano. Dahil mga pagano, wala naman silang alam sa kalinisan. Dahil wala naman nagtuturo sa kanila ng kabanalan at kalinisan. Amen. So tayong lahat ngayon, actually sa totoo lang, of course, we do not involve in politics. Kahit marami ng mga corruption nangyayari, we have to pray na ilabas yung mga kurakot, pagalingin ng Panginoon ang ating bansa sa mga kurakot. Dahil sobra ng pangungurakot nila, the sky is the limit na. No, kaya nga, wag tayong makihalo sa usaw, okay? We need to pray. Okay, kahit na the sky is the limit na po yung corruption, we need to pray. Dahil these are the people na wala naman po silang basis of holiness and purity. At sana po meron dito na nangarap maging mayor someday sa Angeles, maging governor ng Pampanga, maging congressman ng Pampanga, maging senador ng Pilipinas, maging pangulo ng Pilipinas. Sana matuwid po tayo maglingkod sa ating Panginoon. Nagsisimula po yan sa tahanan. Amen? So God's will for our lives like sanctification will not automatically be done. Hindi po yan automatic. Maging yung pagbabago, hindi po yan automatic. Gusto mo baguhin ang lipunan, baguhin mo muna yung style ng pamilya mo, sa pamilya mo. Give time sa pamilya mo. Ayaw mo ng kurakot, so lahat ng sahod mo, sabihin mo sa misis mo. Huwag kang mangurakot sa sarili mong sahod. Hallelujah. O kayo naman, misis, na tumanggap, huwag ka naman maglasada nang hindi alam ng mister mo. No? Huwag mong gisingin yung mister mo na sabihin mo, may lasada ako, pakikuha. Pakikuha, wala ka nga pera. Hallelujah. So, nagsisimula yan sa tahanan. We need to participate in His will by doing our part because He already empowered us by His Holy Spirit. Amen? Titus 2, 11-12 said, for the grace of God has appeared that offers salvation to all men. Yung biyaya ng kaligtasan ng Panginoon, dumating na. It teaches us to say no to ungodly and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Kaya nga tinuturuan po tayo ng Santong Espiritu na humiwalay na po dyan sa dati nating ginagawa dahil hindi yan kaaya-aya sa ating Panginoon. Hallelujah. Alam mo, sa totoo lang, bato-bato sa langit, ang tamaan na. Ako po, meron po akong discernment. Ang ilong ko may discernment sa mga naninigarilyo. Ang ilong ko po 20 feet or 50 feet away, alam kong may naninigarilyo kasi po, para si Pinocchio, okay? Nai-irritate po yung ilong ko. At may mga panahon, may dumadaan po sa akin, nai-irritate po yung ilong ko. Dahil naninigarilyo, perhaps, bago umattend ng church. Hindi ko kilala, pero ang bato-bato sa langit, ang tamaan magbago na. Hallelujah.
Hindi lang po yan. Yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Hallelujah. Sabi na, yung Panginoon, ba't bawal? Hindi naman yan talaga pinagbawal. Ang pinagbawal yung paglalasing. Ba't si Lord gumawa ng alak? Gumawa ng alak, pero good for 4 days pa. Yung ginawa ng alak, hindi for that day, hindi for lasingan. To tell you frankly, pang-4 na araw pa yon. At ang mga Hudyo, kung uminom, isang baso lang. Ang Pilipino, isang baso lang din kung uminom Kaso, gano'ng kalaki. Pero wala na dito niyan. Amen? Wala nang umiinom dito. Pastor, just to tell you frankly, wala na nga naninigarilyo. Tataya na lang waiting. Hallelujah. God has given us grace to live according to His will. Now our part is to do His will by the power of His grace. We need to cooperate. Ano sasabihin ng mga tao sa inyo kung nagsishare ka ng gospel pero alam nila kada umaga, tanghali, hanggang gabi, inaabangan mo na linwal? Nanuwari linwal nandin? Sino po magkano po yung loto ngayon? Magkano loto ngayon? Magkano kasi? Praise God! Walang nakakalam. Hallelujah! Kala ko meron Buti na lang, di ko sabihin, sabi nung isa. Okay? Ito ba? Nakikita nyo may nananalo, pero hindi nyo alam yung mga bilyon-bilyong Pilipinong natatalo. Tsaka alam nyo ba talaga, nanalo ba talaga sila? Hallelujah. Yung kaibigan ko, tawang-tawa, sabi niya, tumama ako sa loto. Tumatawa. Ngayon pala yung sasakyan niya, tumama doon sa loto booth. Sabi ng 2 Timothy 2 verse 22 said, flee or run. Pag sinabing run, flee, takbo. Umiwas ka na ng patakbo. From anything that stimulates youthful lust. Pastor, youthful lust. Alam mo, sinabi ng salita na nyo, youthful, pero hindi ibig sabihin pangkabataan lang to. Kasi yung mga may edad, may youthful lust pa rin. Hallelujah! Meron kaming narinig. Mag-i-80 na. Nagsasabi pa raw ng ano yung lingerie? Lingerie? Hindi yan sinasabing pang-kabataan lang. Nagsimula sa kabataan natin, pero dinadala natin hanggang pagtanda. Hallelujah! Alam nyo, anong dahilan bakit po ang lalaki ng mga salamin sa fitting room ng SM? O ng Marquee? Anong dahilan? Para iparealize sa'yo na bagay mo yung damit mo in accordance doon sa mannequin na nakita mo. Pero pag uwi mo, kamot ulo ka, kasi nung sinukat mo ulit, parang hindi na. Kasi yung sa mannequin, kahit medyo big size siya, paloob ang shape. Ikaw palabas na So, hindi talaga mag-fit. Okay? Tapos ito, nung kabataan ka, kapag manalamin ka sa malaking salamin, mananalamin ka sa harapan, mananalamin ka sa gilid, at titingin mo yung likod. Hanggang ngayon. Huwag mo sabihin na hindi mo na ginagawa yan. Hallelujah. Pag sinabing youthful lust, ito yung mga bagay na ginagrab para sa sarili natin, para mag-enjoy tayo. Hallelujah. Yung mga bagay, kailangan bago yung cellphone ko, kailangan bago yung damit ko, kailangan bago yung mga bagay na na-enjoy ng mundo ngayon. Those are youthful lust. Instead, pursue. Okay, you run, kailangan meron kang direksyon. You need to pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Ito yung i-pursue mo. Yes, tatakbo ka, pero ang habulin mo, yung righteous living, faithfulness, love, and peace in the Lord. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with your hearts. No, enjoy the company. Ibig sabihin, ang salihan mo yung mga tao na merong banal na takot sa Diyos. Kaya nga, we encourage you to join CUs, Calvary Ampukan,
Kasi po yung mga nasa Calvary Umpukan, ito din yung mga nagdi-desire na ng pagpagamit sa ating Panginoon. Hindi lang magamit sa kainan. Persistency. Kumbaga, you need to chase, habulin siya ng may eagerness to catch. Okay? Kaya nga pursue righteousness, righteous living, faithfulness, love, and peace. No? Talagang hahabulin mo para makuha mo siya. Hindi lang yung humahabol ka lang. Maraming mga takbuhan ngayon, mga marathon, mga sa Clark, no? Yung isang kapatid natin, takbo ng takbo. Nakakatipid na daw po siya kapag pumapasok sa trabaho, hindi na siya sumasakay ng jeep, tumatakbo na lang. Kagandahan nun. Hindi po tayo tumatakbo para lang tumakbo. Ang sinasabi niya, kaya nga po tayo tumatakbo to pursue para makuha po natin yung ginugol natin to glorify God in our life. Amen. Because this body belongs to the Holy Spirit. Sabi po ng 1 Corinthians 6, you should know that your body is a temple of the Holy Spirit, that you receive from God and that lives in you. You don't own yourselves. God paid a very high price to make you His. So honor God with your body. Binayaran tayo ng sobra-sobra. At pinalaya na. Marapat lamang po na paglingkuran natin ang Diyos sa buhay po natin. Tinanggal na po tayo sa bilanggo ng kasalanan. Huwag na po tayong bumalik sa bilangguan ng kasalanan. Pinalaya na po tayo, kaya nga, i-enjoy na lang po natin yung presensya ng Panginoon sa buhay po natin. At kapag na-enjoy po natin ang presensya ng Panginoon, I believe we will live according to His will. Makakasunod po tayo sa nais ng Panginoon sa buhay po natin. In Romans 12:1 and 2 said, therefore, kaya nga, sabi ng salita ng Panginoon, I urge you, no, I beg you, na minumungkahi ko to, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. Ba't hindi sinabing to offer your money? But bodies. Kasi nga po, tayo po niredeem na eh. Hindi na tayo magpapagamit pa doon sa tao, sa dating kulungan natin. Tayo po ay pinalaya na. Kaya nga, we need to offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Take note, we are bringing this body in the presence of God. So kung tayo ay merong hindi malinis na parte ng katawan natin, paano natin i-offer sa ating Panginoon? Paano natin masasabi na ang Panginoon nalugod dahil ang in-offer natin perfect, banal, hindi nakikipag-compromise. Hallelujah. Alam niyo, sa totoo lang, kaya ako malikot mangaral sa taas. Kasi meron po akong tinitingnan na tao, kung yung talagang ulo niya sumasama sa akin, ibig sabihin nun, nakikinig yun. Pero yung kapag yung ulo niya hindi na sumunod sa akin, ibig sabihin yan, nakatingin lang sa harapan at nagde-daydreaming. Siguro, nagde-daydreaming kung paano i-offer yung sarili niya. Ikaw naman, sa Panginoon. Hallelujah! No? Kaya nga, we need to offer. Pag sinabing offer, ibibigay natin sa ating Panginoon. This is your true and proper worship. Ibig sabihin, ito yung totoo. Ito yung dapat. Ito yung nararapat na klase ng pagpurit, pagsamba mo sa Diyos. And verse 2, do not conform any longer, or do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya nga po sa langit, ang lengguwahe natin ay kapangpangan. Kasi po yung be transformed by the renewing of your mind, ang Greek word na ginamit dyan is metanoia. Katulad ng salita natin, metanoia. O yan, alam na alam mo, kapag yan ang buhay mo nagiging tama na, titenoia, okay? Then you will be able to test and prove what God will is, His good, pleasing, and perfect will. Kapag tayo sumunod na all out sa ating Panginoon, doon lang natin malalaman at maintindihan yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God wants to use our bodies as a living testimony that is holy, pleasing to Him, because this is the way to truly worship Him.
But we need to change the way we think according to the truth of His Word. We need to read the Word of God. We need to meditate it day and night. Then we'll be able to understand His perfect will for us. Yes, sa simula, hindi mo naintindihan, but as you follow along the road, maintindihan mo, tinutubid lang ng Panginoon. Nagiging madali lang ang buhay. Alam niyo kung bakit nagiging masalimot ang buhay? Kasi walang direksyon ang buhay mo. Kapag ang buhay mo may direction na, ibig sabihin na ang buhay mo nagiging madali na. Kasi meron ng direction. Hallelujah. We are called to live in purity because purity is a commandment from God. No? Inuutos ng Panginoon ito. Sabi ng 1 Thessalonians 4:6-8, and in this matter, no one should wrong or take advantage of a brother or sister. Whenever nagkakaroon ng sexual immorality, hindi naman pwedeng isa lang yan eh. Meron kang kapartner. So kapag yan ay pinersa mo, okay, you are taking advantage do sa taong ito. The Lord will punish all those who commit such sins. As we told you and warned you before. Alam nyo, it's a dreadful thing or fearful thing to fall in the hands of God, sabi ng Hebrews, na kapag tayo ay pinarusahan ng Panginoon, it's a dreadful thing. Nakakatakot na bagay. In verse 7, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. Kasi nga po, ini-invite na tayo ng Panginoon. Tinatawag na tayo ng Panginoon sa Kanyang presensya. Kaya nga nais ng Panginoon maging puro tayo sa Kanyang, sa puso natin, sa ating will, no? Sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being but God, and the very God who gives you His Holy Spirit. Kaya nga po, meron tayong Santong Espiritu at binigay na ng Santong Espiritu sa buhay natin, tayo sa katawang ito. Because sinelyuhan po tayo ng Santong Espiritu para tayo po ay masabing ligtas. Ngayon, kung tayo po hindi sumusunod sa instruction ng Panginoon, paano yung Holy Spirit na nasa atin at para bigyan tayo ng katalinuhan para sumunod sa ating Panginoon? Ini-ignore na natin siya. So, kailangan po tayo, kaya nga binigyan tayo ng Santong Espiritu ng Panginoon para maging guidance natin every day. We praise God every day. Pwede tayo humingi sa Holy Spirit to infill us every day, to become strong sa ating pagsunod sa ating Panginoon. We need the Holy Spirit in serving the Lord. Without the Holy Spirit, wala pong kwenta yung mga bagay na yan. Kapag dumating po tayo sa langit, kapag sinunog yan, baka hay lang yan. Hindi yan gold na magtatagal kapag sinubok ng Panginoon. Hallelujah. God called us to live a holy life, which is a commandment from Him. Those who refuse to obey will be punished. Hallelujah. Sabi po ng Leviticus 11:45, just to give you emphasis with this word. I'm the Lord who brought you out of Egypt to be your God. Therefore, be holy because I am holy. Sabi ng Panginoon. In other Leviticus verse, the Lord said to Moses, speak to the entire assembly of Israel, and say to them, be holy because I, the Lord your God, am holy. Hallelujah. May pangatlo po yan. In Leviticus 20, said, you are to be holy to me because I, the Lord, am holy. I have set you apart from the nation to be my own. So tayo po, if Israel is the chosen people na hinango ng Panginoon para maging kanyang bayan, maging po tayo ngayon na tinawag ng Panginoon para maging anak ng Diyos, ay sinasabi niya, be holy because our God is holy. Sabi po ng 1 Peter 1:15, but just as He called you is holy, who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Alam niyo yung dahilan kung bakit tinawag po tayo at bumaba ang Panginoon dito sa lupa. Dahil sa ating sariling kalakasan, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. We need the empowerment of His Word and of His Holy Spirit. Ito po yung dahilan. Kaya nga po, kailangan po tayong mag-submit because God is holy. Kailangan po tayo lumapit sa ating Panginoon ng malinis. Yung mga bagay na yan, ang nais ng Panginoon, kaya namang gawin eh. Hindi mo ikakamatay yan, kapatid.
It will not cost your life. Ngayon, kung magpatuloy ka sa kasalanan mo, mamamatay ka at patuloy kang mamamatay sa impyerno. Yung pagsunod na ginagawa natin at nais ng Panginoon to be holy, kaya natin gawin yan. Hindi ibibigay sa atin ng Panginoon na hindi natin kaya. Madali yan kung meron po tayong puso na all out sa ating Panginoon. Kaya nga, these days, kailangan po nating maging dalisay sa harapan ng Panginoon. So, being pure and holy is a commandment from God. Take note, the 10 commandments are about living in holiness towards Him. Yung 10 commandments na binigay sa atin ng Panginoon, the absolute law, tuturuan po tayong maging malinis sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. So purity is God's calling to His children. Purity is a character that pleases God. Purity is a will of God for His children. And purity is a commandment from God. Amen? Sabi ng 1 John 3:22, and God gives us what we ask for. Mabuti po ang Panginoon. Ibinibigay niya yung mga bagay na inihingi natin sa ating Panginoon. We receive it because we obey God's command. Ano ba yung command ng ating Panginoon? To live in purity. And do what pleases Him. To live in purity. And we will enjoy the presence of God. Alam mo, without purity, hindi mo ma-enjoy ang mga biyaya ng Panginoon sa iyo. Without living in purity, hindi mo ma-enjoy ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. But kapag nag-focus ka sa Panginoon, as you direct your steps towards God, doon mo lang maintindihan kung bakit ka hinugot ng Panginoon, inilagay niya sa lugar na gusto niya para maranasan mo siya or your life. Kaya kanya sineparate para maranasan mo yung biyaya ng Panginoon na all out lang sa iyo. Then you will be a blessing. Why? Kasi nakikita ng mga tao kung paano ka binago ng Diyos. Mula sa Moromi, ngayon you are serving God sa kalinisan ng buhay mo. And this God pleases. This is what God longs for us. Ito yung mga bagay na ihanap ng Panginoon. Yes, in this world, dito po tayo makapag-concentrate because ang dami mong mga disturbances sa mundong ito. Pero meron lang pong binigay ng instruction ng Panginoon to obey His command, to read His word, and obey Him. Then makakapag-focus po tayo sa ating Panginoon. And life will be easy because we have God. We have Jesus in our life. We have His Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan to go on, to make another step for the glory of God. Kahit na walang naniniwala, hindi pa rin magbabagong katotohanan na ang Panginoon nais niya ang busilak, ang kalinisan sa kanyang mga anak. Kahit ikaw na lang, kapatid, at sumusunod, hindi pa rin magbabago ang katotohanan that God is holy at naghanap siya ng magpupurit, sasamba sa Kanya in spirit and in truth with pure heart. Hallelujah. Having a pure heart will surely bless your spirit, soul, and body. Kapag ang Diyos kumilos sa iyo, mararanasan ninyo yung espiritu, susunod ng kaluluwa, at susunod ng katawan. Dahil sa katawan nito, papakita ng Panginoon kung paano ka pinagpapala niya. Sa katawang ito, doon niya ipapakita kung gaano siya kabuti sa iyo, maging sa pamilya mo. Hallelujah. Ngayon, sa ating pananalangin, maging sa ating communion na gagawin, kung tayo magiging tapat lang sa ating Panginoon, ushers, kapag kakain tayo ng tinapay at iinom sa saro, kakain tayo at tinapay,
ng may kalinisan. Nang walang iniisip at tinatago. Kapag all out na tayo sa ating Panginoon, we can partake the Holy Communion with pure hearts. Na walang gumagambala, na walang kumakalabit sa puso mo. Kapag all out ka sa mensahe ng Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat tumayo.